Ngayon po ay paglilingkod natin, mga kapatid. After Jesus died and rose again, matapos na ang Panginoong Jesus ay mamatay doon sa krus sa Kalbaryo at nabuhay na muli, only unbelievers, mga Israelites, mga Hudyo na hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, only those unbelievers continue to pay 10%, no? 10% tax, 10% of their harvest. Bakit? Because they still support the Levites. Okay? Dahil nga po hindi sila sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, na siya na po yung tagapagligtas na dumating o Messiah, at hindi sila sumampalataya na ang Panginoong Jesus na kanilang pinapatay ay nabuhay na muli, hindi sila sumampalataya sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ay kinikilala pa rin nila ang mga Levita na siyang manggagawa ng Diyos, na nasa mga Levita pa rin ang pagiging high priest, yung mga Levitical priesthood pa rin ang umiiral para sa kanila. So dahil po nga sila naniniwala pa rin at kinikilala pa rin nila ang mga Levita bilang priest and high priest, ay they still support the office of the Levites. Mga kapatid, muli po, narito ang ating graph. Tunay pong napakahalaga, hindi po tayo pwedeng humiwalay dyan. After Jesus died and rose again, ay siya na po yung high priest. So kahit po nandito na sa panahong ito, ang mga Hudyo na tumanggap ng kautusan during that time, Levitical priesthood, ay hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus. So kahit po andito na tayo sa panahong ito, ang mga Hudyo na hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo ay kumikilala pa rin po sa mga Levita bilang priest and high priest. At sila po'y napasasakop pa rin sa tinanggap nilang kautusan, yung the people received the law. So they still have that obligation to pay 10% tax and offerings. They still obey Malachi 3:8 to 10. At they still pay 10% tax from their harvest. So mga kapatid, muli, I love you with the love of the Lord, pero malungkot pong katotohanan na kung kayo ay nagpapasakop pa rin sa mga talatang ito, kayo po ay natutulad sa mga Hudyo na unbeliever, sa mga Hudyo na kalaban, kaaway ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga Hudyo, mga religious leaders na nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalungkot po, mga kapatid. Kaya po lubhang napakahalaga na alam ng isang tagapagturo ang tamang paggamit ng salita ng Diyos, rightly dividing the word of truth. Kaya po ito ay basic, very basic principle po. Kaya po pinagbabawalan natin ang mga pastor na hindi nakakaalam nito. Itigil po muna ninyo ang pangangaral. Sabi sa Bible, study. Mag-aral po muna kayo. Wala po kayo sa kalagayan para magturo ng salita ng Diyos. Wala po kayong approval ng Diyos. Ito po hindi natin iniimbento. Hindi po ito katang-isip. Nakasulat po ito sa 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman who needeth not to be ashamed. Bakit? Rightly dividing the word of truth. So kung hindi nyo po alam ang tamang paggamit ng mga talata sa Biblia, mag-aral po. Yan po ay direktamenteng utos. Hindi po pwede na hindi nyo alam at kayo'y nangangaral. You should be ashamed. Wala po kayong approval ng Diyos. So muli mga kapatid, we love you with the love of the Lord. Sana po'y masumpungan ninyo, makasumpong kayo ng habag sa harapan ng Diyos, at kayo po'y bigyan niya ng liwanag ng kanyang katotohanan. At kung kayo po na may hindi pa born again, I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Sana po'y born again kayo ng Diyos upang makita ninyo, magkaroon kayo ng kaunawaan. Ang mga spiritual things of God po, they are spiritually discerned. Without the help of the Spirit, Holy Spirit of God, mga kapatid, ang Biblia po ay isang saradong aklat sa inyo. Walang paraang maunawaan nyo ang mga bagay na ito. Ako po'y hindi nag-aral sa Bible School. Wala po ako kahit isang unit ng theology, mga kapatid. Pero ang mga bagay na ito,
I claim na hindi po alam ng mga pastor. Katunayan, hindi po nila itinuturo. Pero ito po ay ipinahayag sa akin ng Diyos. Bilang mabuting katiwala ng katotohanan ng Diyos, ito lamang po ang aking magagawa. Hanggat ako'y nasa sanlibutan ito, ay sinasaway po natin ang doktrina ng obligatory tithes and offering sa panahon ng pagka-high priest ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po inuulit po natin mga kapatid, na after na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus at nabuhay na muli, mga unbelievers lamang po, mga Hudyo na nagpapatay sa ating Panginoong Hesukristo, mga Hudyo na nag-reject, hindi sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. They still support the office of the Levites. They still pay 10% tax. 10% tax po yan. Obligado po talaga mga kapatid. So muli po, kung kayo po ay mayroong comment o suggestion or whatever katanungan, please contact us at may awa po ang Diyos. Tayo po itutulungan niya kung tunay na tayo ay naghahangad sa ating mga puso ng kanyang katotohanan. Tumiwala lang po tayo sa kanya. Magmakaawa po tayo sa kanya. Muli po, God bless you. We love you.